welcome to Bookmas! Grabe ka naman! Bookmas! Bookmas! With Gerald the Bookworm Bookmas! For today's episode of Bookmas, ipapakita ko lang naman sa inyo yung mga librong natanggap ko ng libre for 2023! Dati talaga, nung ako ay nag-uumpisa pala maging content creator, naiinggit talaga ako sa mga napapanood ko na lagi nagpapadalhan ng mga author, ng mga publishers, ng mga libreng libro. Kaya sabi ko sa kanya, paglaki ko, hala, maging ganun din ako. At ngayon ang 2023, nung ko talaga naramdaman na parang, uy, why are they contacting me for free books? And I was like, it's because I made it, kinda. But anyways, ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga libro na pinadala sa akin ng libre this 2023. Inulit ko lang naman. Ba't mo naman inuulit? Actually, hindi pa ito lahat. May paparating pa dahil may mga nag-email pa sa akin. Baka dumating ng late December. Pero hindi ko na nasama dito. But dito muna tayo sa mga meron. Kauna-una ako natanggap sa taon na ito ay Disrobes and Doubts by Real Mendoza. Si Real ay kaibigan ko. Ito ay nakaka-chat ko dahil parehas kaming author sa LIB na pinag-publish ng Kulto. Siya ay nag-self-publish ng libro niya. Pinadala niya ako ng copy. Hindi ko pa ito nababasa kahit na ang nipis lang niya. Kasi romance siya and medyo wala pa ako sa romance mood. Thank you so much, Real, for giving me Disrobes and Doubts. Arte. And then, oh my god, I love this book. This book delivers A Woman Unboxed and Other Stories of Growing Up by Gail Certeza. I love this book. This is a collection of essay by Gail Certeza, mga mimasor, and it talks about her as a woman, kung paano ba siya nag-develop to the woman that she is now, and also ano bang impluwensya ng mga woman sa paligid niya, like her mother, and lalo na her grandmother. I really relate so much kasi ako lumaki din ako sa lola ko. The collection of essays is so beautiful. Gail Certeza has her own way of letting you know the emotion that you need to feel. Talaga nga namang naiyak ako dito after ko magbasa ng mga essays niya, parang nasasabi ko, shit, Gail, what is this talent that we are talking about? Ano tong talent mo na nakikita ko? Ang ganda. The way that you use your words, amazing. Favorite ko to for the year. Thank you so much, Certeza and Sons, for giving me this one. I really appreciate it. Next naman is Gimo and the Aswang Clan by Andrew Halbuena Pasaporte. Na-interview ko si Sir Andrew nung release itong libro niya. May problema po tayo dito sa libro na to dahil nag-post si Sir Andrew nang sinusunog niya yung copy. Ay! Ayun ang problema. Nakita nyo? Kaya sinunog. Kaya sinunog nung author yung copy niya ng libro dahil the binding quality is poor as fuck. Para siyang quality ng intermediate paper na ang daling mapunit. Eto hindi ko pa ito nababasa but the premise is really good. Ang pagkakamali ko lang dito mga mi is akala ko si Gimo is our main character. Akala ko siya tatay yung Percy Jackson, ang chosen one, gano'n. Pero our two main characters, ang magkaibigan dito is not named Gimo. Hindi ko pa alam kung sino si Gimo dito dahil hindi ko pa siya nababasa. But congratulations sa'yo, Sir Andrew, dahil nakahanap ka na ng bagong magpapublish ng iyong Gimo and the Aswang Clan because hindi mo deserve ang ganitong intermediate quality. Ito, guys, yung gusto ko rin ito mga Vivasor. All the Lonely People by Kanika Claudine D. Peña. This is the first ever book na pinadala sa akin ng Mil Flores. I really enjoy this. I love the story of this book. Ito ay composed of 5 stories. We're going to follow these 5 individuals wherein their stories will begin with lost things. I really love the transitioning in this book. Like yung pag-transition from one scene to the next, very smooth. I love it. And dito po nagsimula ang aking love for Mil Flores. Miss Kanika, like ka nag-review ng story ko sa IG. I love your book. Ay, ginanon ka. Then let's go with this one. Ito rin ang nag-diverginize sa akin sa publisher na to. The American Boyfriend by Ivy Miao. This is given to me by Penguin Random House, Southeast Asia. And alam ba naging ganon? Yung Penguin Random House, talagang gustong-gusto kong makatanggap ng libro sa kanya. I enjoy this one as well. This is a mystery thriller pero domestic yung atake niya. Medyo, ang atake niya dito is medyo simple lang. Walang masyadong edge of your seat kind of vibe. But the distress of the main character, feel na feel ko. But parang naging review na to. This is the first ever book na padala sa akin ng Penguin Random House. At ito ang nagsimula, ang nag-duplicate sa butas para lagi na ako padalhan ng Penguin Random House. Thank you so much sa inyo. Nakaka-touch kayo para kayong, sira. Ay! And bilang pag-usapan na rin naman natin ang Penguin Random House, edi itong susunod na mga ito ay galing sa Penguin Random House itself. The American Dream by Alice Wang Wijaya. Nag-email sila sa amin ng mga new release at pinamili nila kami. Dalawang pinili ko, ito at saka itong Healers by Junel Abellanosa. This one is written by a Philippine author. Ang settings ito ay sa Cebu. Ito naman is about sugar babies at meron silang sugar daddy wherein ang kanilang misyon ay pasayahin ang kanilang sugar daddy at kapag ito ay parating na sa point na gusto nila itong mag-suicide, kailangan nila itong tulungan sa pagsusuicide na iyon. Ganon. And enjoy ko rin to. This one is a short read but it gives me all of this glimpse of the sugar baby life. Parang gusto ko maging sugar baby. Hi! Kimi
me. I love all of the drama in this book. Ito, mga mi, hindi ko pa ito nababasa. This is giving me fantasy vibe. You know what I mean? Like, the legit fantasy. Akala ko parang magiging ano siya, more on encanto, mga barang, mga kulang, mga ganon. Pero hindi. It feels like a fantastical land. Parang ginawa niyang fantasy settings yung Cebu. Hindi ko pa siya nababasa because I'm not in the fantasy mood yet, but looking forward. Thank you so much, Penguin Random House Southeast Asia. 2 more books and 2 more partnership. And then, ito galing dito sa Penguin Random House. Pero ang nagpadala sa akin ito ay yung author. For the Win, The Not So Epic Quest of a Non-Playable Character by Catherine Del Llosa. Minessage niya ang Penguin Random House sa padalahan ako. Pero hindi sila nag-reach out. So siya na mismo ang nagpadala sa akin ng libro na to. Ito, nabasa ko na rin to. I enjoyed it. This book ends in a refreshing manner. Na-enjoy ko to kasi walang cringy kilig. But at the same time, it tackles this different side of love that I enjoyed. And talaga nga naman naalala ko ang aking teenage years and all that. Thank you sa'yo, Miss Catherine Del Llosa. Hi! Padala mo rin ako nung una mong 2 na-publish. Ay! Inutusan ka! And then, bilang inumpisa natin sa Mil Flores, let's go to the other Mil Flores books na pinadala nila sa akin. Ba't parang ako nanginginig na ganito? Mga papel ni Beningeli by iba't ibang author to, mga Mimasword. Anthology yata to lang, mga maiikling kwento. This is a translated work, actually. For this, ito na panalunan ko sa giveaway ng Mil Flores. Sobrang swerte ko. Grabe naman. Hindi ko alam kung tungkol saan to, hindi ko pa nababasa. I just want to commend the binding and the quality of the page ng Mil Flores. It's really good. It's giving matibay. Another one is ito Cigarette Girl by Rati Kumala. This one pinadala sa akin ng Mil Flores to celebrate the release of the TV show. Ito ay nasa TBR ko ngayong December. I'm planning on reading this, tapos papanoorin ko yung TV show para i-judge kung magkapares ba sila. At ito, i-discuss ito yung simula ng tobacco business sa Jakarta ba? Java. Saan to? Indonesia? Saan sa napunta? Nag-around the world. Bilang siya ay nagawa ng Netflix adaptation, it means that it's good. I'm excited to read this ngayong December. Another one, ito naman, ni-request ko sa Mil Flores mismo. Medyo lumalakas yung loob ni ate mo, girl. Nag-request eh. Spooky Mo by Mary V. Sullivan. Ito talaga nagustuhan ko siya dahil this is an anthology, horror anthology, mga Mimasword. This is composed of 9 stories, tapos ang mga tema ng stories are 7 deadly sins. Na-enjoy ko to. These stories are very short, but it centers around female rage. Napaka-entertaining. Tsaka yung mga character, kahit na mga kasama mo sila ng konting oras lang, they still stick to you. Now, let's go to these other books, mga Mimasword. Ito rin, ang first ever na pinadala sa akin ng publisher na to, Stray Cats by Irene Sarmiento. This was given to me by Ateneo University Press. Grabe ka naman. Uy! First time ko makontak ng Ateneo University Press and I'm really happy because all of their books are giving me this kind of awareness. The topics being discussed is giving aware sa kung ano man na nangyari sa ating bansa because in this story, akala ko this is going to be a middle grade fantasy wherein we're going to follow this magical adventure of the main character. But no! This gave me middle grade reality. Yes, this has fantasy elements pero makikita mo doon yung seriousness on topic, the seriousness of the theme wherein it discusses the injustices that we are having in the Philippines, the poverty, the ugly side of our country. And I was like, what the heck? This is delivering. This is the kind of middle grade na talagang bubuksan ng mata mo at ipapakita sa iyo ang ating realidad. And I am here for it. I enjoy this book. Now let's go to this one, a very cute na Kim Pamperabu, Second Chance Books by Katrina Gasquel. I love this! Ito rin, bigay din sa akin ito ng author si Karina. She is a Filipino author, a local author. Let's support her. Ito yata ay self-published niya, hindi ko alam, hindi ako sure. But this is giving quality. Like, the kind of paper na ginamit dito, ang kapal, mga Mimasword. The binding is really good. And also the cover. Hello? Hello! Is it me you're looking for? Or hello? It's me. Ay, ang ganda rin ng synopsis ito. We're going to follow our main character, Nell. Tapos, meron siya kapatid na buntes. Pero nung iniwan ng brother-in-law niya, yung kapatid niyang buntes, napunta na sa balikat niya yung mga responsibilidad ng mga bayarin, ng buhay, sa pag-aalaga sa kapatid niya. So she was like, oh my God, what do I need to do para bayaran sa mga bills na to? Sabi niya, okay, kailangan kong makapagbenta ng property para magkaroon ako ng commission. At ang pinag-iinitan niyang ibenta is yung bookstore. So ngayon pupunta siya doon para kumbinsihin niya may-ari na, ibenta mo niya may, ganon. Pero magugulat siya dahil pagpunta niya doon, offer siya ng may-ari ng job as mag-aayos ng shelf. So sabi niya, okay, extra income. Tinanggap niya yon, pero bukod pa sa extra income, ay isa talaga sa dahilan kung bakit tinanggap is because only employee lang naman doon ng kanyang crush si Thomas. Hi! Meron kang iba pang agenda. So while she's working in there, naisip niya kailangan kong kumbinsihin si Thomas na tulungan ako para kumbinsihin niya may-ari na ibenta yung bookshop para magkaroon ako ng commission at mamuhay kami ng happily ever after ni Thomas. But then, while she's working there, talaga nga namang ma-attach siya kay Thomas at ma-attach din siya sa bookstore at sa mga customers ito. And she was like, wait,
Will she still be willing to sell this bookstore? Sabi dito, this is going to be a story about life, love, and the power of community and how it changes and saves lives. And I am here for it. Kung umpisahan ko na ito mga Mimasor, I'm on page 16 and it's so fluffy, it's so cute. I am enjoying this so much. Thank you so much, Karina, for sending this to me. Now let's go to these two books na talaga nga namang I'm happy na natanggap ko din. This is The Housemaid by Freda McFadden and The Inmate by Freda McFadden. Ito ay nakuha ko. Masasabi ko na binigay sa akin because it is collaboration with Books From Us. I'm really thankful that ang tagal ko na talagang gusto ko magkaroon ng copy ng Freda McFadden. Ano ba naman? Ba't naging ganun ang movement? So I'm really happy na dalawa pa ang pinadala sa akin, and because of them, because of Books From Us, talaga nga namang nakatapos ako ng dalawang Freda McFadden book na talagang na-enjoy ko rin naman. I was entertained really. Thank you so much, Books From Us. And the last two books na nga Mimasor for this haul for now, Never Never by Colleen Hoover and Taryn Fisher, and Others Were Emeralds by Lang Leaf. Ito naman, bigay ito sa akin ng libre ng National Bookstore. What the fuck? Ha? Imagine the younger me na talaga nga namang namimili lang ng libro noon sa National Bookstore as a consumer lang, as a customer lang man talaga. And ngayon, pinapadalhan na ng libreng libro ng National Bookstore. Kinikilig ang tao na to. Thank you so much, National Bookstore, and see you next year. Ang arte, may mga gano'n eh. Pero thank you so much talaga. Kinikilig ko sa inyo para kayong sira. Baka ako ma-fall. Hi! Pero mga mi, here are all of the free books na tanggap ko this year. I'm wishing and hoping na sana naman makatanggap pa rin ako ng mga free books next year. Dahil talaga nakakatulong sila para magbigay sa akin ng serotonin, ng will to live, at saka ng validation na parang, may ginagawa ko tama sa paggawa ng mga content na ito. But thank you so much sa mga nagpadala. Thank you so much sa mga authors. And I really appreciate all of this. Yun lang masasabi ko. Thank you so much. So that is it for today's episode of Bookmas mga Mimasor. Thank you so much for watching. Kung na-enjoy ka, please give this a thumbs up. And don't forget to subscribe for more bookish content like this. See you again next time. See you again tomorrow for another episode of Bookmas Arte. Napakarami kong naging haul videos for this year of 2023. So panahon na para mag-unhaul naman ako. Para mag-let go ng mga libro na alam ko na hindi ko naman nababasahin. At ibahagi iyon sa inyong mga nanonood dito sa YouTube.